Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli dito po sa Tambayan mga kabayan para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok ng mundo tayo naroon ay maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, bago po tayo mag-upisa mga tambay, humihingi po muna ako ng pasyensya sa inyo. Patawarin niyo po ako kasi ang ating pong iba-vlog po ngayon ay basura. Yung tinatawag po ng Vice President na mga basura. Garbage in, garbage out. Patawad po mga kabayan. Ang ating Vice President po kasi nasa Australia, di po ba? Meron po siyang meron po siyang ginanap. Tapos na po yung naging rally po ng Vice President kasama po ang ating mga kababayang Pilipino sa Australia. Pero napakarami pong batikos ang inabot po ng Vice President at paninira mga kabayan. Isang damukal po galing po sa mga basura na tinatawag na garbage in, garbage out. Ito po mga tambay, wag na po natin ipakita ang mga muka. Yung boses na lang po para po hindi po kayo masyadong maumay. Ito po, sagutin po natin ang kanila pong mga batikos at sinasabi sa Vice President. Umpisahan po natin mga kabayan at makikilala naman po ninyo yung boses. Ito po. Sige, tingnan natin anong news ha. Anong news sa pagpunta ni VP Sara. Nireklamo daw eh. Yan. Diba? Alam po. Mga kabayan, para naman fair. Pakita na rin po natin para naman maging fair. Opo, ito po. Okay. Yan. Sara trip to Australia spawns concern from Filipino rights defenders there. June 21. Bagong-bago. Bukas ang rally. Ilang oras ba yung lamang natin? Ilang oras ba yung... Okay, Vice President is currently in Melbourne, Australia for a personal trip and will join Filipinos there this weekend. Weekend lang siya magra-rally, di ba? So, sarap ng di ba? Sarap ng ito rin sabi, Sara All. Sabi nga ni Atty. Abante, di ba? Una, nag-birthday siya sa Netherlands. Pangalawa, pumunta ng Qatar. 3 weeks ago daw. Pangatlo, Kuala Lumpur. Pang-apat to, Di ba? Samantalang yung Pangulo, araw-araw pumunta sa school. Di ba? Inalam yung internet connectivity ng Pilipinas. Trabaho niya yun eh. Pumunta sa NKTI para yung mga may sakit, yung mga nagdadialysis, libre na halos. Talaga lang ha. Diba? Tapos sasabihin niya walang ginagawa yung Pangulo. Sino ba yung walang ginagawa? Sabi ni Rocky Boy, kabata, si VP Sara ang world tour world tour para si Taylor Swift. Oo nga, di ba? Dito, mga clear. Basahin na natin. Okay? But for a group of Filipino rights defenders in Australia, the Vice President's arrival in the country, her planned appearance at the rally in Melbourne on Sunday is distressing for many. Diba? Ano na siya? Nakaka-stress. Diba? Hindi nakakagaan. Yan. Hindi nakakagaan sa karamihan. Samantalang yung kanina pinakita ko sa inyo mga clear, si PBBM sa Japan. 'Di ba? Magaan eh. Tingnan mo. Pakita ko lang yung picture Magaan eh. Kasi hindi naman naninira. Nagpo-promote, 'di ba? Magaan, pati mukha ng bata, Hapon na hapon, Pinoy na Pinoy, di ba? Ang tanong, magaang po ba ang kabuhayan at ang sitwasyon ng mga Pilipino? Magaang po ba? Yun lang tanong natin. Ito po, yan po yung isa. Ito pa po isa. Bago po natin na komentuhan, pakinggan din po natin yung isa mga tambay. Meron pa po isang naninira eh. Ito po, sinasabi rin po, matindi rin po ito. Basura din po ito. Garbage in, garbage out. Mga bayaran po yata ito.
Hello everyone. Etong isa, tingnan natin ito. Ibang klase po ang ginagawa nila. Puro, So, hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, alam nyo naman na nandyan ngayon sa Australia itong si VP Sara Duterte. And tama lang talaga na pinapalayas or kinakancel itong si Sara Duterte dyan sa Australia. Kasi biruin nyo, guess what? Kung ano yung ginawa ng ating vice-presidente, as usual, hindi na tayo maninibago, magkakalat. And isa ito sa kanyang pinakamaling ginawa dyan sa Australia. Basahin natin. San Juanico Bridge. Hindi tourist spot ayon kay Sara Duterte. Tapos, naiinis pa daw siya, mga minamahal. Basahin natin yung post. Sabi dito, para kay Vice President Sara Duterte, hindi matuturing na tourist spot ang San Juanico Bridge kung ihahambing ito sa ibang tulay sa mundo. Imagine that. Pumunta ka sa ibang bansa para siraan ang bansang Pilipinas? Tama ba yung ginagawa mo? Impeach Vice President Sara? I can't believe, ayan mga tambay, wag na po natin pahabain. Wala naman tayo makukuha rito. Basura nga po di ba? Basura. Garbage in, garbage out. You know? Ano po ba yung San Juanito, yung San Juanito Bridge na yan, di ba? San Juanito Beach. Ano po ba yan? Ano po ba nangyari dyan? Di po ba, paano magiging tourist spot yan? Pinabayaan ng maintenance dyan. Yung maintenance po ba nung panahon po? Nung panahon po ba ni dating Pangulong Duterte? Yung San Juanito, yung San Juanico, yung San Juanico Bridge, nagka-problema po ba yan ng 6 na taon? Di po ba dire-diretso maintenance yan? Yung pagpasok po ng administrasyon, 3 taon 3 taon. Ngayon may problema ang San Juanico Bridge. Sino po ang may problema dyan? Si VP Sara po ba? Kaya po masasabi niya na talagang hindi mo na maituturing na tourist spot yan tulay na yan. Dahil worse nga delikado pa. Kaya nga hindi nila pinadadaanan dahil baka bumagsak. Hindi po ba? Wala tayong mapapala sa mga basura. At totoo po ba na pinalalayas at hindi po nagugustuhan ng ating Vice President sa Australia? Totoo po ba yung mga pinapakalat nila? Ito po ang Vice President, mga tambay, sa Australia. Ibang klase itong mga tao na ito. It is stated in our Constitution that we should have an independent foreign policy. That do not lean to a foreign power, that do not favor US or do not favor China. Yan na lang ang example natin kasi yan naman ang reality natin. Yung gitgitan ng US at China. We already won in the arbitral award. We already have an award from that case that we filed with using the UN Convention on the Law of the Seas. Nanalo na tayo dyan. Alam na ng buong mundo na sinabi sa arbitral award sa Pilipinas yan. And therefore, the only thing that you need to do is force the recognition and the implementation of the award through diplomatic channels. Hindi yung kikilingan mo, tama ba ang Tagalog ma'am? Kikilingan mo ang isang foreign power, papapasukin mo ang mga missile ng foreign power sa bansa mo na alam mong kinaiinisan noong kalaban niya na wala ka namang kinalaman sa gitgitan nilang dalawa. Totoo yun, tama. That is not independent foreign policy. Yung problema natin sa West Philippine Sea do not make up our entire relations with China. And so therefore, there is no reason for you to lean towards the US. You have to always stay in the middle because you are not a part of the bigger conflicts. Tama. You always stay in
the middle. You are Yan po, napakaganda po ng mga pahayag po ng Vice President dito po sa Australia, mga katambay. Talaga pong makikita mo yung tunay na leader, magaling na leader, lalo-lalo po pagdating sa foreign policy. Di ba? Dahil nung ginawa po ni dating Pangulong Duterte, di ba? Tayo, malayang bansa tayo, hindi pwede tayong sakupin kahit nino man ng China o ng US, yung malalaki, yung mga giant, di po ba? Malaya po tayo, independent po tayo. Dapat hindi po katulad ngayon. Mukhang hindi po tayo independent, mga kabayan. Dahil nasasakop na po yata ang ating foreign policy, lalong-lalo po yata ng European. Di ba? Nakuha na yata tayo ng ICC ang ating Pilipinas. At ganoon din po, mga kabayan. Kaya magkaibang iba. Iba po talaga yung matatalino. Matalino na, magaling pa. Hindi po katulad yata ng Pangulo natin ngayon, mga tambay. Hindi na nakatapos, may problema pa sa kanyang sarili. May kumakalat pang bisyo. Hindi ka na nakatapos ng pag-aaral, meron ka pang issue ng bisyo ng pulburon na sumisinghot daw at sumisinghot din ng coke. Nakita niyo po yun? Yung pagkakaiba, mga kababayan. Yan po, ang Vice President, meron po bang itinataboy na Vice President sa Australia? Meron daw. Meron. Dahil siyempre, hindi naman po lahat ng nasa Australia ay pumapabor po ang mga Pilipino dyan. Siyempre po, meron po dyan mga pulahan, dilawan at pink na mga Pilipino rin nating kababayan sa Australia. Siyempre, sila yung hindi makakagusto. Iilan-ilan lang yan. Di po ba? Nahandyan naman, meron din tsak dyan mga loyalista sa Australia. Siyempre, sila yung magpo-post. Ipo-post nila yan, nasasabihin nila hindi katanggap-tanggap ang Vice President yan. Di po ba? Natural po yun. Kahit naman sa Pilipinas, hindi naman po lahat ng nasa Pilipinas ay matatalino pagdating sa politika. Napakarami po dyan, nababayaran, nasusuhulan. Di ba? At nagpapakatanga at nagpapakabobo at nagpapakagago sa totoong nangyayari sa ating bansa. Di po ba? Ganun po talaga. Pero siyempre, itong mga sinasabing basura, mga garbage in, garbage out ng Vice President, sinasabi niya na pinsan pa yan. Tapos meron pa isang vlogger na mukhang bayaran yata yan. Di ba? Puro basura din po lumalabas sa bibig. Di po ba? Dahil nga po sa pakinabang, mga kababayan. Pero tingnan po natin, mga kababayan, dahil dinadala po nila sa biyahe po. Dahil nga ipinagmamalaki raw po yung biyahe ng Pangulo. Dahil nakangisi pa raw yung mga nasa Japan. Ano po ba ang purpose ng Pangulo doon, mga kabayan, sa Japan? Di ba? Dahil bagsak po ang ating ekonomiya eh. Bagsak po, mismong World Bank po ang nagsasabi na bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Ano po gagawin ng Pangulo? Dahil bagsak, walang pumapasok na mga foreign investor sa ating bansa. Di po ba? Magta-travel siya, makikiusap, na mamuhunan sa ating bansa. Meron po ba pumapasok? Meron. Puro pangako, pledge. At syempre, hindi natin alam kung mangungutang din ito sa Japan. Dahil nga bagsak ang ating ekonomiya, walang pumapasok na mga investor na malalaki. Di po ba? Kaya yung biyahe ng Pangulo, talagang hindi mo aasahan yan na yan ay makakatulong sa ating bansa. Dahil wala pang pumapasok. At hindi natin alam, baka may kasama pa yan malalaking uutangin, hindi kaya. At dinadala po nila mga tambay sa magbiyahe na sinasabi rin nila na yung biyahe raw po dahil puro biyahe. Ang tanong po natin, magkano po ba ang opisina ng Vice President, mga kabayan? At ang Vice President, bumibiyahe siya, gastos niya dahil napakaliit po ng pondo niya. Ang opisina po ng Vice President sa loob ng isang taon ay 700 plus million. At nakikita po natin ang mga programa niya. At kauna-unahan pa siya sa tumutulong pag may sakuna sa ating bansa. Di po ba? Office of the Vice President. Limitado ang kanyang budget pero makikita mo kung paano siya gumawa. Kahit po sa sakuna. Di ba? Sa mga pagbaha. Sa mga bagyo. Sa mga lindol. Di po ba? Pagputok ng bulkan. Makikita mo opisina ng Vice President na kauna-unahan tumutugon. Kahit limitado lang po ang budget niya. Hindi po ba? Ito lang po ang budget ng Vice President. Wala pa siyang budget sa kanyang travel. Wala siyang budget sa travel fund na napakalaki. Napakalaki. Tingnan po muna natin ang budget ng Vice President.
Nakala mo ba nag-uubos ng pera ang opisina ng Vice Follow up, President? bakit po hindi kayo nag-propose ng mas mataas na budget? Bakit po virtually retained na lang? Dahil inaasahan ko naman na hindi ibibigay yung budget ng Office of the Vice President dahil nga hindi naman kami kaalyado ng administrasyon. At nakita na natin yon noong nakaraang taon na syempre kung hindi ka sumusunod, hindi ka kaalyado ay hindi ka mabibigyan ng pondo para sa mga proyekto ng opisina mo. Kaya nagdesisyon ako na kung ano yung budget na ibinigay ngayong taon na ito ay yun din yung budget. Naglagay lang kami ng konti para sa inflation, yun din yung budget para sa susunod na taon dahil ayaw kong napapahiya at pinapahiya yung mga ibang personnel ng Office of the Vice President, lalong-lalo na kapag nandun na sila sa House of Representatives or sa Senate na nakaharap yung ating mga miyembro ng Kongreso. Yan po mga tambay, yung kanyang budget ay pinanatili lang po niya ng noong nakaraang taon. Yung ito pang 2025, hindi pa po tapos eh. Ngayon, meron po siyang budget na yun na rin po, yung 700 plus million mga tambay. Napakarami pong proyekto sana ng Vice President pero kinikitil po yan dahil nga po, pinupolitika po siya, pinababagsak na pilit. Mga tambay, 700 plus po ang budget ng Office of the Vice President. Napakarami pong programa at napakarami po niyang offices. Napakarami niya pong satellite offices ng Office of the Vice President sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi po ba? Kaya lang po, sobra pong pinupolitika. At alamin din po natin ang travel fund ng Pangulong Marcos. Ito po, alamin po natin ang kanyang travel fund, mga tambay. Magkano po ba ang travel fund ng Pangulo, mga kabayan? Ito po, ang kanyang mga ginagastos. At wala po tayo napapakinabangan. Dinipensahan ng Department of Budget and Management ang hinihinging 1.4 billion pesos para sa mga opisyal na biyahe sa loob at labas. Ulitin po natin mga tambay para po mapanood natin. Nakita niyo po yun, napakalaking pera. Labas at loob ng bansa, mga kabayan. Biyahe sa loob at labas ng bansa ni Pangulong Ulitin po natin para mas maganda. Ayan po. Ang Department of Budget and Management ang hinihinging 1.4 billion pesos para sa mga opisyal na biyahe sa loob at labas ng bansa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa taong 2024. Sa naturang halaga ang naturang halaga ay mas mataas ng 58% kumpara sa inilaan na pondo noong taong 2023 na 893.87 million pesos. Ayon kay Budget Secretary Amina Pangandaman, makatwiran naman ito dahil nagbubunga ng mga benepisyo sa bansa ang foreign trips ng punong ehekutibo, partikular na pagdating sa ekonomiya. Kamakailan ipinagmalaki ng Department of Trade and Industry na maisa sa katuparan na ang mahigit 88 million US dollars o nasa 4.8 billion pesos na pangakong investment na nakuha ng Pangulo mula sa kanyang foreign trips. Pakinggan natin ang pahayag. Totoo po ba yun? Napakinabangan po ba natin yung budget ng foreign trip ng Pangulo, yung kanyang mga biyahe na 1.4 billion. Ganyan din po kalaki ang kanyang budget po itong 2025. Dahil nga sinasabi nga kapaki-pakinabang at pinagmamalaki po nila ang foreign trip po, ang mga biyahe ng Pangulo na napakagandang ekonomiya at ang ating bansa ang makikinabang daw po mga tambay. Totoo po ba yun? Hindi po ba nasayang ang pera natin doon? Ano po ba ang ating ekonomiya mga kabayan? Pasagutin din po natin ang ekonomiya po natin. Sasagot po ang ekonomiya eh. Ito po ang ang ekonomiya po natin, sagutin po natin. Mismo na po, ang World Banks na po ang magsasabi kung ano po ang klaseng ekonomiya meron tayo. At syempre po, nasaan na po ang ipinagmamalaking mga foreign trips, mga travel ng sinasabing 1.4 billion ang ginastos sa loob ng isang taon. Ito po ang napakinabang po natin sa biyahe. Binasag ng World Bank ang rosy picture na ipininta ng pamahalaan ukol sa ekonomiya ng bansa. Malayo kasi ang economic figures nito sa mga target ng gobyerno. Pero paglilinaw ng organisasyon, hindi pa huli ang lahat. Narito ang agenda report ni Sujin Kim.
Philippines has recorded robust but decelerating. Malinaw ang mensahe ng World Bank. Humihina ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng lumalalang trade crisis at tumitinding tensyon sa ibang bahagi ng mundo. Sa kanilang June 2025 Philippine Economic Update, pinasilip ng World Bank ang kanilang growth and inflation estimates hanggang 2027. Makikita na ang growth rate para sa 2025 ay malayo sa target ng pamahalaan na 6%. We have potentially higher or more persistent policy uncertainty, particularly around trade, that could result in even greater global growth deceleration than expected. Ayon sa kanilang senior country economist, Nakita niyo mga tambay, hindi po ba mas talo po ang Pilipino? Gumagastos po ng bilyon-bilyon ang Pangulo, pero wala po nangyayari sa ekonomiya natin. Sino po talo? Attorney Claire. Ito po, si Yusek Claire. Sino po ang mas talo po? Hindi po ba Pilipino? Napakarami pong talo. Ilang taon na po ang budget ng Pangulo magmula po siya nung umupo. 2023 hanggang 2025 ay napakaraming bilyon ang kanya pong pondo sa pagbiyahe. Ano po ang napala natin? Hanggang 2027 pa, nakikita po ng World Banks na pabagsak ng pabagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Hindi makakabangon. Pero ang ginagastos po ng Pilipinas, ng taxpayer, sa biyahe po ng Pangulo na walang kakwenta-kwenta at wala tayong napakinabang yata sa mga pinagmamalaki na puro pledge, pangako. Mga kabayan, pero yung pera po na ginagastos po nila ay hindi na po maibabalik. Hindi po ba? Napakalalaki. Pero ang batikos po, sa Vice President po ang batikos, na 700 plus lang po ang kanyang pondo, mga kabayan. At wala po siyang napakalaking travel fund. Wala po. At hindi rin po siya kumuha ng confidential intel fund. Wala po siya kinuha. Magmula po noong 2023, dahil nga po binabati ko siya na siya raw po'y corrupt sa confidential fund, hindi na po siya kumuha nito. At ang Pangulo po ba, gaano naman po kalaki ang kanyang intel at confidential fund na hindi po binabakbakan ng mga garbage in, garbage out. At ang tuloy-tuloy po ang paninira nila sa Vice President. Ito naman po ang Intel and Confidential Fund ng Pangulo. Taon-taon na. The Office of the President has a 4.56 billion peso confidential and intelligence fund allocation in the proposed 2025 national budget, according to the Department of Budget and Management. Based on the documents released by the Department of Budget and Management, the Office of the President is requesting 2.31 billion pesos in intelligence funds and 2.25 billion pesos in confidential funds. Similar figures were allocated in 2023 and 2024, or the first two budgets prepared by the Department of Budget and Management under President Bongbong Marcos. Meanwhile, the Office of the Vice President did not get confidential fund allocation as it did not request any secret expenditures for 2025. Last year, the House of Representatives removed... Nakita niyo mga tambay, lahat po tinanggal na po ng Office of the Vice President ang mga sinasabi po na yung pinaninira sa kanya, mga gawa-gawa pong pamumulitika, lalo-lalo po sa confidential fund. Nakita nyo po, ang opisina po ng Vice President, 700 plus million ang kanyang budget. At ito po ay napapakinabangan ng mga Pilipino, buong bansa. Luzon, Visaya, Mindanao, ay meron po tayong Office of the Vice President, satellite po, Office of the Vice President. May mga tulong po ito. Pinulitika po nito. Pinulitika po nila. Napakaraming programa, di ba? Pati nga yung mga kababayan natin na nakakalungkot man sabihin na pinagpapahinga ang kanilang mga mahal sa buhay, namamatayan. Pero nahandiyan po yung support. Yung support po ng Office of the Vice President ay nakakatulong. At yung sinabi nga po natin kanina na talagang kauna-unahang nagre-response pa sa mga problema natin sa ating bansa. Di po ba mga kalamidad nahandiyan na opisina? Nasasayang po ba ang pondo ng Vice President? Nasasayang po ba ang taxpayer money ng Vice President? Hindi po ba hindi? Yung kanyang mga travel, halos gastos pa, personal pang gastos ng Vice President. At karamihan pa rito, nagtutulong-tulungan pa mga OFW. Mga kababayan, halos hindi gumagastos ang Vice President. Nagkakaisa ang mga OFW doon sa mga pupuntahan ng Vice President
para po sila na halos ang mag-cover, mag-shoulder, pati mga pagkain nakakainin ng Vice President. Nakita niyo po katipid? Sino po ba ang waldas at walang kapaki-pakinabang ang taong bayan sa pera natin? Sino po nagwawaldas ng pera natin? Na hindi po ito sinasabi ng mga garbage in, garbage out. Ang lagi lang po nila sinasabi ay napakaraming biniyahe ng Vice President. Gaano po ba ang inuubos na pera ng Vice President? Ikumpara mo rito. Ito sigurado ubos. At hindi natin alam kung talagang ito'y nauubos sa kanyang travel. 1.4 billion ang kanyang travel. Ang kanyang mga biyahe, mga tambay. Biruin mo yun. Yung budget niya, 1.4 billion biyahe ng Pangulo. Mas malaki pa sa pondo, sa budget ng Office of the Vice President na nakikinabang ay mga Pilipino. Samantalang ito, sino nakikinabang ito? May pinakinabangan po ba tayo sa budget ng travel fund ng Pangulo na 1.4 billion? Ano po napakinabangan natin? Bagsak ang ekonomiya natin. Walang mga investor na pumapasok na malalaki. Puro pangako, pledge. Hindi po ba? Sinasabi po ba yan ng mga garbage in, garbage out? Di po ba hindi? Di po ba? Dahil nga po sila nagpapakatanga, nagpapakabobo, at nagpapaagago dahil sa pakinabang yata. Di po ba? Dahil nakikinabang. Kaya dire-diretso po ang paninira nila sa Vice President na limitado ang kapangyarihan. Spare tire. Wala siyang power. Wala siyang power. Lahat ng kapangyarihan niya ay puro po naka-reserve pa lang. Ang kapangyarihan ng Vice President ay naka-reserve. Limitado. Spare tire. Mag-iintay ka pa lang kung hindi na po kayang gampanan ng Pangulo ang pagiging Pangulo, lalong-lalo ko siya ay baldado at kinitil o sinasabi pinagpahinga na. Diyan palang papasok ang kapangyarihan ng isang Vice President. Nakita niyo po? Kung siraan po ng siraan, pati yung ginagawa pong napakagaganda ng Vice President, napuntahan mo ang mga kababayan mong Pilipino na ito po yung mga taxpayer. Nagbibigay po ito ng ekonomiya sa ating bansa, itong mga OFW. Nagdadala po sila ng mga dolyares sa ating bansa. Ito po ba ay masama na ginagawa ng Vice President? Masama po ba napuntahan niya mga Pilipino na nagbabangon at nagsasalba ng ekonomiya ng ating bansa? Sige nga. Di po ba? Binibigyan niya ng pag-asa ang ating bansa na sa susunod na administrasyon, pagka siya na Pangulo, ito na yung mga gagawin natin dahil nga po hindi nakita ng Vice President yung tamang direksyon ng Pilipinas. Bumagsak ang Pilipinas. Yung naumpisahan ng kanyang tatay na dire-diretso na, nakikilala na ang ating bansa, lalong-lalong dumadami ang namumuhunan kahit nagkaroon ng pandemya. Ngayon po, naglayasan. Kaya nga bumagsak ang ekonomiya natin dahil naglalayasan at walang pumapasok doon sa mga nangako. Yung mga nangako, yung mga pledge, meron po ba? Meron man, mabibilang mo lang yata sa daliri mo ang pumasok. Di po ba? Paano papasok sa iyong bansa ang mga business? Sige nga. Paano papasok? Saganang-sagana ka sa korupsyon at saganang-sagana ka sa pamumulitika. Papasukin ka ba? At ang bansa mo ay hindi na maganda ang seguridad. Di po ba? Laganap na naman ngayon, napakataas na naman po ang percentage ng gumagamit ng pulburon, ang droga, ang krimen. Di po ba? At pati ang mga banyaga, nakikidnap na naman ngayon at nachuchugi pa pag minalas-malas. Di po ba? Paano ka papasukin ng mga investor at ng mga magtuturis sa iyong bansa para bumuhay sa iyong ekonomiya? Di po ba hindi? At yung sinasabi rin po natin mga kabayan, gaano kalaki rin po ang confidential fund ng presidente? 4.5 billion. Ano po ba pinaggamitan yan? Nakatulong po ba sa bansa yan? Ano po programa ng confidential intel fund ng Pangulo? Nagamit lang po ba yan saan? Sa pamumulitika ba? Sa pamumulitika lang po ba nagamit ang confidential fund para sa pagpapabagsak ng pamilya Duterte? At naisend pa ang dating Pangulong Duterte na hindi nakakuha ng tamang proseso ng batas sa ating bansa. Kidnapping ang lumalabas daw po dyan. Di po ba? Yan po ba? Napakinabangan po ba ng mga Pilipino yung confidential intel pa ng Pangulo? 4.5 billion yan taon-taon.
Ano po pakinabang natin dyan? Tapos ang ipagmamalaki lang po na tinatawag na garbage in, garbage out. Ang Pangulo raw po ay nagpupunta sa ground, nagpupunta sa mga may sakit para daw po libre na ang mga dialysis. Totoo po ba yun na libre na sa buong bansa? Magagampanan po ba ng gobyerno natin yun? Lalo-lalo na kung pati ang PhilHealth ay hindi mo binibigyan ng subsidy. Tinanggalan mo ng how many millions o how many billions at kinuhanan mo pa ng pera ang PhilHealth. Sige nga, katarantaduhan yun, di po ba? At isang damukal na issue ng korupsyon, di po ba? Nakita nyo po yun? Kaya nga po mga kabayan, pasensya na po kayo, patawad po. At kung hindi nyo po nagugustuhan itong ating vlog, kailangan po natin itama. Kasi kung hindi po natin kukomentuhan yung mga klase na ganitong tao, katulad po ni Mima, ito pong basura din ang lumalabas yata sa bibig. At ito pong isang Yusek, ito po yatang Yusek nilagay lang po dyan para po maging attack dog lang po yata. Isa po yata attack dog lang po yan para naging Yusek. Para po nakadesenyo lang po yata siya sa mga Duterte. Hindi po sa ekonomiya na, wala naman po, sa bagay, wala naman po kasi sila ipagmamalaki, mga kabayan. Kasi mismong World Bank na nagsabi na bagsak po. Kaya po ang lagi lang po nilang ginagawa para pagtakpan po ang mga kabulukan at ang kapalpakan at pati ang pagbagsak ng ekonomiya at siyempre po ang isang damukal na korupsyon. Di po ba? At pamumulitika, ang lagi lang po nila yatang pantakip dyan. Yatang pantakip nila ang mga Duterte. Lalo-lalo po ngayon ang Vice President dahil naipakulong na nila na wala naman pong kasong nililitis sa atin ang dating Pangulong Duterte. Di po ba? Puro pantatakip. Pinagtatakpan nila. Sinisiraan nila ang Vice President ngayon. Dinadala nila sa mga biyahe. Napakarami daw biyahe. Pero napakarami naman po nilang ginagastos. Bilyon-bilyon. Pero hindi po nila ino-audit ang ginagastos ng Pangulo. 1.4 billion travel na walang nahita ang Pilipinas. Bagsak ang ekonomiya. Di po ba? At ang Vice President, hindi po nagpapatakbo na ekonomiya yan. Nagpapatakbo na ekonomiya ang Commander-in-Chief. Gawin yung Presidente ang Vice President. Tingnan mo. Tingnan po natin kung sino magaling sa ekonomiya at kung sino magaling magpatakbo ng bansa. Kasi naranasan ng mga Pilipino kung paano mag-shoulder at magpatakbo ang isang Bongbong Marcos na merong issue ng pulburon at coke. Sige nga, ang Vice President ay wala pa siya sa posisyon para batikusin siya ng batikusin. Nakala mong siya nagpapatakbo ng bansa. Kasi nga, bine-brainwash tayo ng mga taong ito na ang Vice President ay napakalaki ng kanyang katungkulan sa ating bansa. Para ba ang Vice President ay kapantay na ng Presidente kung sila ay bumatikos? Di po ba? Kala mo ba ang Vice President ay napakarami at parehas din na nakukuha ng pondo ng bayan na ginagamit ng Vice President dito sa pondo na hinahawakan din ng Presidente? Ganyan po sila Halos kung ibalita nila para lang masiraan ng Vice President, di po ba? Parang kinukomparison na nila yung pera na nahawakan taxpayer money ng Vice President at nitong Pangulo. Di po ba? Samantalang yung Pangulo, isang damuka lang hinahawakan pera ng bayan na wala po tayong nakikitang programa na makakatulong sa ating kahirapan, sa ating mga bayarin, at nasaan na yung mga trabaho na pinagmamalaki nila. Di po ba? Nga. Pati nga mga kababayan natin na iipit sa gera, ano sasabihin ng Pangulo? Magtago muna kayo. Magtago muna kayo mga kababayan. Di po ba? Yan ang kumakalat na pahayag ng Pangulo. Di kaya? Magtago muna. Dahil nga po, wala po yatang malawakang, tulong na gagawin yata sila dyan para maisalba yan. Di po ba? Dahil gastos yan Gagastos kasi. Hindi kaya? Kaya kailangan i-save muna ang gastos. Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi katulad ni dating Pangulong Duterte. Lahat po ng problema ng bansa, lalong-lalo ang ating mga OFW, nadagdag lang po natin, mga kababayan. Hindi po ba? Pati ang foreign policy natin, pati ang ating ekonomiya, ay hindi po sumadsad ng ganito. Samantalang wala po tayong salot, wala pang pandemya. Walang pandemya, nagpa-function lahat
ang gobyerno. Pero wala, nada, olats ang ating bansa. Binebenta pa natin ang ating ginto dahil nga bagsak ang ekonomiya natin. Pero pagdating naman po dito sa garbage in, garbage out, napakaganda raw po na ekonomiya natin. Fake news daw po ang Vice President. Yan po pinakakalat nila eh. Pero binebenta po ang ating mga asset, pati ang ating ginto. Dahil bagsak ang ekonomiya, hindi po ba? At baon pa tayo sa utang. Pero hindi po nila ino-audit yan. At never nilang banggitin po sa taong bayan yan. Hindi po ba? Dahil hindi naman po nila layunin. Hindi po nila layunin. Ang layunin lang po nila ay pabagsakin at siraan ng siraan gamit po ang mainstream media yata at gamit din po ang social media. Hindi kaya? Puro paninira at sanay na sanay po silang gumamit ng fake news. Hindi po ba, mga kababayan? Yan po mga kababayan, pasensya po, patawad po, itinama lang po natin ang pinakakalat po nila sa social media. Mga kababayan, yung ginagawa po nila talaga na 3 taon na nilang sinisiraan, pinababagsak, dinadaan pa nila ngayon sa pera. Ang Vice President, kala mo nagwawaldas ng napakaraming pera ang Vice President. Samantalang mismo ang administrasyon ngayon ang waldas sa pera. Hindi kaya? Waldas? Biyahe pa lang, 1.4 billion sa loob ng 12 buwan. Nasaan yan? At ano ang nahita natin yan? Bagsak ang ekonomiya. Sige nga, biyahe ng biyahe. Walang nahihita. Sino ngayon ang lumalabas na mga bobo, tanga at gago at sobra-sobrang gumastos ng pera ng bayan? Ang Vice President mo ba o kayo? At ganun din po ang confidential fund. Isang damukal, 4.5 billion. Ano napala natin dyan? Samantalang Vice President, wala ng confidential fund, Intel fund, pero na ang kanyang budget ay nakikita natin kung paano siya tumugon. Programa niya na limitado ang pondo niya, mga kababayan. Yan po, patawad po. At napahaba po ang ating komento dahil nga po ito pong mga basura na nagpapakalat po ng fake news yata at talagang grabe po silang manira sa Vice President. Naturingan pang taong gobyerno yung isa, pero one-sided lang po. Siyempre po, kakampihan niya po yun dahil doon po yata siya nakikinabang, si garbage in, garbage out na tinatawag ng Vice President. Siyempre po, kaya nga siya tinalagay dahil yun po talaga ang kanyang trabaho. Kaya po siya kinuhang Yusek, di po ba? Dahil yun po ang utos yata sa kanya. Birahin mo ng birahin, siraan mo ng siraan ang Vice President, pero sa kabila, kayo ang marami yatang kabulukan, lalong-lalo po pagdating sa pera. Thank you po mga kabayan at patawad po sa lahat po mga kabayan kung hindi man po ninyo nagustuhan ang ating pong topic na puro basura mga kabayan. Thank you po sa nagusto po ng Tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At maraming salamat po mga kabayan sa ating po mga subscribers. Mabuhay po kayo mga kabayan at ingat-ingat po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po at maraming salamat po sa mga biyayang pinagkakaloob po ninyo. Shoutout po Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahud 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong. Yan po mga kababayan, thank you po sa inyo mga kababayan sa mga biyaya po na inyo pong pinagkakaloob. Ingat po kayo. Shoutout po. Maraming salamat po. At syempre po, bago po tayo magtapos mga kababayan, huwag po natin kalimutan na lagi po natin isasama sa ating mga panalangin at dasal ang maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, at lalong-lalo po ang dating Pangulong Duterte na siya sana po ay madugtungan pa po ang kanyang kalakasan at buhay at makabalik pa po sa lalong mabilis sa ating bansa mga kabayan. Maraming salamat po sa mga dasal at panalangin. At muli po mga tambay, paalam po muna. Happy weekends po. Papasok na naman po ang unang araw ng linggo, ang Lunes. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat. Ingat po mga kabayan. Maraming salamat po. Bye-bye.